administrasyon sa ating kasaysayan. Dito natin napatunayan na ang isang namumuno, pagka ito po ay adik, wala po talaga tayong makukuhang magandang resulta o pagmamahal. Sige, 1, 2, 3. Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di patapos ang laban mo! Di patapos ang laban mo! Gobyernong magnanakaw! Gobyernong magnanakaw! Labanan mo, itakwil mo! Labanan mo, itakwil mo! Mas malakas at tumatagundong, bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di patapos ang laban mo! Di patapos ang laban mo! Gobyernong manloloko! Gobyernong manloloko! Labanan mo, ibagsak mo! Labanan mo, ibagsak mo! Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! 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 Yosek Penronque, former Undersecretary, Department of Energy, Yusek Ben, Tatay Ben Ronque. Hamunin ko ang mga cabinet secretary sa pamuluhan ni Secretary Teodoro. Withdraw of support na kayo sa pangag na presidente. Iwanan nyo na si Bongbong Marcos dahil isa siyang baliw, isa siyang bangag, wala siyang alam sa pagpuno dito sa bansa. Withdrawal of support, mga cabinet secretary. Kapag Pangulo ni Gibo Teodoro, I challenge you, Gibo Teodoro, gamitin mo ang utak mo, yung sanidad mo, saniti mo. Lumayas na kayo, withdrawal of support. Iwanan niya si Bongbong Marcos dahil wala siyang nagawa para sa ating bayan, kundi magtakaw. Kung may naiwan pagkat sa inyong saniti, withdraw of support of the President dahil hindi na siya narais-nais na pagsilbihan sa kanyang administrasyon. Executive, Judicial, at Congress, withdraw support of PBM, pero ang mga magnanakaw dapat ikulong at managot. PBM is out! Mga kababayan, magkakaroon tayo arawan na lang una sapagkat tayo ay maghahanda na mas maraming kartero, kasirola, pagbalik natin. Kung hindi man bukas sa Lunes, magdadala tayo ng mga kadena upang isarado na ang House of Buhaya. Ang natin si Tatay Rane Retapico sabi ay konsiyan at boses ng mamamayan, hindi lamang sa lungsod ng Quezon City, kundi mismo bilang mamamayang Pilipino. Nandito na po si Tatay Rane. Mga kababayan ko, gising na! Ito po ang pinakawalang hiyang administrasyon sa ating kasaysayan. Dito natin napatunayan na ang isang namumuno, pagka ito po ay adik, wala po talaga tayong makukuhang magandang resulta o pagmamahal sa ating. Nakakalungkot po ditong mga nakaraang araw, nakiusap ang adik na si Bongbong Marcos kay Senador Marcoleta. Sinabi niya, Senador,
Naniniwala ako sa integridad mo, sa paninindigan mo. Kaya nakikiusap ako sa iyo na umpisahan mo na ang pag-iimbestiga sa mga korap na congressman at iba pang mga politiko. After a week, Bago na! tingnan niyo po ilang pangako ng ating na presidente. Siya mismo ang bumaluktot sa kanyang sinabi. Sinungaling! Kay Chief PNP Torre, ganon din ang sinabi niya. Panindigan mo, General Torre, tama ka. Nasa iyo ako. After ilang araw, palibhasa adik, tinalikuran ang matuwid at ang sinunod ang ahas niyang asawa. Alam niyo po, kababayan ko, 120 million Pilipinos, sinasamantalahan lang tayo ng mga iilang politiko. Ngayon po, ang tunay na problema ng bayang ito ay ang ating Bongbong Marcos na adik. Dito ko po lagi kong sinasabi, nung kapitan pa lang ako ng Barangay Batasan Hills, maraming adik, maraming baluktot, maraming iskalawag na pulis. Tinayuan, ipinaglaban ko ang aking mga kabarangay. At muli ko sinasabi, ang mga adik dapat din namang tulungan. Sa Quezon City nga, ang biktima ng droga, ang tawag namin yan, health problem na. Mga kababayan ko, ilang pangako pa ba ang gusto nyo marinig? Ilang bigong pangako. Dito natin mapapatunayan, tama, si President Duterte na ang salot sa bayang ito, salot sa pamilya ay droga. Tamo! Pag may adik kang membro ng pamilya, lahat kayo mamumroblema. Pag wala na manakaw sa pamilya, sa kapitbahay na nagkanakaw. Tamo! Pero itong adik na presidenteng ito, naiiba sa lahat ng adik. Dahil cocaine ang tinitira. Ang tigas kasi ng ulo nating Pilipino. Sinabihan na tayo
na may problema ang Bongbong Marcos na ito. At yung problema na sinasabi sa kanya, adik siya, hindi lang naman ngayon yan. Kahit noong teenager pa yan, issue na sa kanya yan. Kaya lang tayo mga Pilipino, maawain tayo. Mahilig tayo magbigay ng second chance. Dahil naniniwala ang Pilipino na lahat ay may pagbabago. Pero ang problema ng pamilyang ito, never na nagbago. Pinagbigyan na ng mga bayang Pilipino na ibangon niya ang reputasyon ng pamilya nila. Pero dahil adik nga, hindi lang sa cocaine ang problema, pati na sa pera ng bayan. Tamo! At nangakaw! Adik na nga, under pa sa asawa. Buti sana kung mistisa ang asawa. Putang inang yan. Ano ba bang katibayan ang hinihintay natin para tayo magising? Ito pong panahon na ito, hindi politika ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, ang kawalang-iyaan, mga anomalya at pagnanakaw sa pera ng bayan. Kayong lahat dito, dinakawan tayo ng pamilyang ito at ng mga congressman na to sa pamumuno ng walang hiyang Speaker Romualdez na yan. Ano pa ba ho ang gusto niyong mangyari? Kahit sa ibang bansa, wala na tayong dignidad. Inaayuhan na tayo. Yung South Korea nga, binabawi na ang pagpapautang sa atin dahil baka hindi kung hindi na nakawin na naman nila. Bayan ko, kababayan ko, kwartya ka man, pulis ka man, ordinaryo tao ka man, lahat tayo nagbabayad ng VAT. Yung mga VAT na yan, yan ang ninanakaw nila. Ano pa ho ba ang pahirap na kailangan natin para magising tayo? Ulat sa pulba, eto ba tayong mga Pilipino, kahit noong panahon pa, nilabayani natin si Jose Rizal na ang kalaban natin ay kapwa Pilipino. Sana po, magising na tayo, alang-alang na lang sa anak at sa susunod na henerasyon. Almost 19,000 na politiko against 120 million. Ang tunay na salot ng bayang ito, kaming mga politiko. Lord, kunin nyo na sana kami lahat. Pakiusap po
Tumatayo ako rito bilang isang tatay. Tatay ng aking mga anak. Ang aking bunso, abogada. Ang pangalawa ko, doktora. Ang panganay ko, kasama ko ngayon, graduate na at may apo na ako. 67 years old na ako. Pero bakit nandito ako? Dahil mahal ko ang bayan ko at higit sa ipaglalaban ko ang mga kababayan ko. Ang pagbabago ko ay kailangan nating lahat na pagkilos. Tandaan niyo, ang kasabihan, kung ano ang tinanim natin, siya ang ating inaani ngayon. Nagpapabayad kasi kayo sa eleksyon. Sa halagang 1,000, halagang 1,500, kahit hindi nyo kakilala, binoboto nyo ba? Tingnan nyo ngayon yung mga congressman ninyo. Meron namang hindi na nananong congressman. At magnanakaw ang ama, magnanakaw na rin ang miyembro ng pamilya. Gusto nyo po ba mabaon na tayo? Baon na ho tayo sa utang. Puro paon, walang hugot. Pero bakit hanggang ngayon, ibit-balikat pa rin kayo? Parang hinihintay nyo na may magbayad sa inyo, kaya sasama kayo sa rally. Lord, alam po namin, Panginoon, na binigay mo sa amin ang bayang ito. Kailangan lang po siguro namin suriin ang puso ng bawat Pilipino. Kayo pong nandito ngayon, alam ko lahat tayo may dala-dalang problema. Simpleng problema. Bigas, pagkain, pamasahe. Pangunahin namin problema, si Bongbong Bangag. Kung patino ang presidente natin, titino rin ang kanyang mga tauhan. Pero hindi sila mo. Ang krisis ng bayang ito, leadership crisis. Pinaparusahan pa tayo ng Diyos. O baka naman, hinihintay na matuto tayo, magising tayo, para patalsigin natin ang adik na presidente, ang adik na nakatira sa Malacanang. Tingnan niyo po ang ating mga congressman. Alam niyo, lahat tayo dito ay ibabaon at ibabaon kung hindi natin ibubulat ang puso at isip natin. Parang awa na po ninyo. Mahalin natin ang bayan natin. Mahal namin.
Kung mahal natin ang bayan natin, bakit hindi natin ito ipinaglalaban? Pinaglalaban natin! Kulang pa po ang tinataya niyo yun. Ako po, mataas ang respeto ko sa ating mga kapulisan. Ako ho, ang committee chairman ng Peace and Order sa City Council. Alam ng mga pulis kung paano ko sila sinusuportahan. Kaya ako po ay nakikiusap sa hanay ng kapulisan para sa bayan. Tumindig po tayo para sa bayan natin po. Yun. Habang hindi tayo kikibo, pagsasalita, kikilos, itong mga makinang-kinan na buhaya, ito po ay lalamon sa atin. Kayong mga nanonood, lumabas kayo sa inyong komportableng kinalalagyan. Tama na! Sa akin mga subscriber! Kailangan kayo ng bayang ito. Kailangan kayo ng ating mga kababayan. Lumabas, warrior! Lumabas! Nasa atin ang gawa, nasa Diyos ang awa. Isa na lang po ang pakiusap ko sa lahat ng nanonood at nakikinig po ngayon. May pagmamahal pa po ba kayo sa bayan ito? Iniisip mo ba ang pamilya mo na ngayon pa lang hirap na hirap ka ng magtaguyod? Ikaw, sir, mamang pulis, alam ko, respeto namin ang sagisag ng uniforme nyo. Pero may tungkulin din kayo sa bayang ito na ipaglaban nyo ang tama. Huwag maging tuta! Huwag maging tuta! Sa mga Gen Z, sa mga Gen Z, sa mga kabataan, tingnan nyo ang inyong mga magulang. Di ba hirap na? Hirap na si tatay na pakainin kayo. Hirap na kitaguyod ang pag-aaral nyo. Tama, totoo yan! Samantalang obligasyon ng gobyerno na tulungan kayo. Bakit hindi kayo naabutan ng tulong dahil magnanakaw ang ating presidente? Pag magnanakaw ang presidente, magnanakaw din ang kanyang mga kawani. At dahil alam ng mga congressman na magnanakaw ang presidente, kaya sila ay nagnakaw na din. Sino ang kawawa? Ang mga ordinaryong taong bayan. Ang gobyerno ay binubuo ng pamilya.
obligasyon ng gobyerno tulungan ang bawat membro. Tama! Pero dahil adik ang namumuno sa atin, walang pakialam sa taong gobyerno. Ito po ang huling ibig kasing ko. Nay, kuya, ate, tingnan mo ang sitwasyon nyo. Tingnan nyo ang itsura ng tatay nyo. Tingnan nyo ang nanay nyo. Tingnan nyo ang mga kapatid nyo. Putang ina, tingnan nyo ang buhay ng mga congressman. Putang ina, tingnan nyo ang anak ng mga district engineer ng DPW. Itaas ang sahod ng mga kapulisan! Putang ina natin lahat pag hindi pa tayo nagising. Magising na tayo! Magising na tayo! Magising na tayo! Magising! Pagpasensyahan nyo yung binibitawang kong salita. Tama yun! Luki yun! Dahil nakikita ko ang inyong paghihirap. Kaya, ano pa ang hinihintay nyo? Kuya, ate, para sa inyo ang ginagawa namin dito ngayon sa EDSA. Sumama sa pagkikilos! Sumama sa pagkikilos! Samahan nyo kami Kabatasan! Kalunes! para sa henerasyon nyo. Padlock na yun! Tuloy na to! Ituloy! Ayun, Tuloy! pinaglalaban namin. Ate, kuya, matanda na si tatay at si nanay. Panginoon, ipuin mo po lahat ng mga naghihirap ngayon. Amen! Amen! Paglinawin niyo po sana ang mga puso ng mamamayang Pilipino. Amen! Bituin niyo po sana ang mga nakakaangat na umiral ang pagmamahal sa bayan at sa kapwa. Amen! Lord, Tuloy na kayo! kunin mo na si BBM. Marcos resign! Kunin mo na si Speaker. Romualdez resign! Romualdez resign! Kunin mo na ang mga kurap na congressman, Lord. Urak! At ngayon pa lang, Lord, umupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo. Amen! Nasa iyo ang himala. Nasa iyo, Panginoon. Kaya, mga kababayan ko, gising na po. Hindi ko po alam pagkatapos po ng pagtindig at pagtayo ko rito kung ano ang sasabihin ko. At dito kami! Dito kami! Dito ang gaong bayan! Hindi ko Tulungay mo kami lahat! pinagsisisihan ang pagtindig ko ito. Titindig kayong lahat! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Mamatay na ang mga malagyan! Marcos, Marcos, magnanakaw! Marcos, Marcos, magnanakaw! Marcos, Marcos, magnanakaw! Magnanakaw
final prayer daw at magkakaroon ng awiting ang Pilipinas kong mahal. Okay?